Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. So ito guys, unboxing and adjusting and testing tayo na tong BCM Air, BCM MCMR, Airsoft Gas Blowback Rifle. Okay, so ito guys. So ito guys, BCM Air, BCM Air, BCM MCMR. So yung brand niya parang BCM Air or BCM. Kasi actually BCM siya kasi airsoft siya kaya BCM Air. Okay, so yan BCM MCMR. Alright? So yan guys, yan yung box. Okay, actually may mga video na tayo. Pero this is the 8.5 size. So, mas maiksi ito eh. Parang 8.5 na MK2. Okay. Jajang. Oh, ha? Yan, guys. Alright, so may strap siya. So, yun. Okay. So, ayan. Teka. Mahirap to gawin na one hand. So, lalay ko na siya sa tripod. Okay? So, okay, guys. Continuation. Okay, so yan. Okay, so for this one, so yan, MK2 siya. Okay. Yan, tapat natin sa ilaw para makita ninyo, ha. Yan, ha. So, ito rubber rails to, no? Rubber, yan. Okay, so, yan. So, si client kasi, para sa anak niya to, kasi nga, yung anak niya medyo, 9 years old yata. Yan, adjustable. So, sabi ko, okay na rin tong 8.5 kasi kahit papaano, medyo mas magaan siya. Kasi pag medyo mahaba, mabigat eh. So, kasi nga, pagka nagpiplinking ka, syempre, pag 9 years old ka pa, medyo maliit. Medyo maliit. Unless 9 years old ka, 6-footer ka, di ba? Pero, syempre, alam naman natin. So, at least, pag dito, kasi nga, syempre, pag naghahawak ka ng rifle, ganyan eh, di ba yung tama? Di ba? Yung iba, ganito, di ba? So, okay na rin siya, 8.5, tapos full metal siya, di ba? Gas blowback, so pwede siya mag-start dito. Tapos pag nasanay na siya, kunyari, kasi kapag nag-umpisa ka kasi mag-rifle, kung mapansin mo, mangangalay yung dito mo, yung shoulder blade mo dito. Kasi nga, pag bumabaril ka, nakaganon ka eh. Mangangalay, ng ganyan ka eh. Mangangalay to. So, ganun siya. Okay? So, ayan. Ayan siya, Sir Edward. Ito yung unit. Okay. So, ito guys, cast blowback rifle, no? Okay? Yung full metal. Alright? So, ito na, bali magte-testing na ako, no? So, gagawin ko. Magpe-prepare muna tayo, prepare ko. Kasi pag nag-a-adjust kasi ng FPS, syempre, yan. Kailangan natin na, kasi isa lang yung magazine niya, kasama. So, kailangan ko nating loadan to ng BB at gas, no? Okay. So ngayon, ito pa nga pala, at since ng unboxing, pakita ko na rin sa inyo kung ano yung kasama, no? So, ito yung para accessory box niya. So, kasama sa unit is ito. Okay, so this unit is made by Vegaforce Company. Okay, so gawa siya ni Vegaforce Company of Taiwan. Okay, so yeah. Pwede kayo pumunta sa website ni Vegaforce if ever gusto niyo makita yung mga products ni Vegaforce. Usually kasi mga license yung mga product ni Vegaforce eh. Okay? So parang ginagawa niya yung mga baril medyo realistic na version. Okay? So ayan. So ito yung merong isang loader, tapos may adapter, tapos merong Allen wrench, no? Para pang adjust ng hop up to dun sa may harap. May pakita ko sa inyo. Okay, so ito yun. Tapos yun. So, meron siyang kasamang M-lock rails. Ito mga rails, M-lock. So, kinakabit yan sa ganito, sa mga rails dito. So, siguro, aalisin mo siguro to. O pwede sa ilalim. Yan. Okay? So, if ever, pwede alisin to kung gusto mo lagay sa gilid. Diba? Eh, kasi may goma, wala nang rails eh. Tatlo to eh, tatlo eh. So, yun. So kasi, yung tunay kasi, walang ganitong goma. Kasi makikita mo nakasulat BCMR eh. So yung tunay na ganito,
walang BCMR. Okay. So, ayun. So, meron siya mga legit markings. Yan. Parang laser engraved, no? Yan. So, yun. Okay. So, doon sa mga hindi familiar, yung isa sa mga difference ng BCM compared sa typical M4 or AR-15, kasi ito parang AR-15 to, hindi siya talaga M4, no? M4 kasi parang yung mga M16, M4A1, M4 RIS, okay? So, ang difference na tong AR-15 na to, pero pwede na siya M4. Okay. So, isa yung grip angle. Okay, itong grip angle kasi medyo diretso siya. Compared sa, di ba yung typical kasi medyo teka lang, may naka-rifle dito. So ito yung, this is the King Arms TWS SBR. Okay, 9mm. Yan, mapapansin mo, ito mo yung grip angle ng grip na to. Tapos ito yung grip angle, mas diretso. Okay? So, yun yung isang difference nila. Standard. So, ayun. Okay? So, tika lang. Hindi naman siya ambidextrous. Okay? So, dito lang. Medyo pang right-handed siya. Okay? So, same dun sa mga... Pero yung flash hider niya medyo kakaiba. Medyo kakaiba yung flash hider na to. Compared dun sa mas mahaba na 11.5 saka 14.5. Basta mas maporma yung flash hider niya. Okay, so yun lang naman yung napapansin natin na kakaiba. Okay? So, ayun, saka ito, magazine na may marking na BCM. Okay? So, ayun guys, magpa-prepare na ako and then dikit natin dito sa video na to, yung testing natin sa pag-adjust. Okay? So, ayun guys, nakapag-prepare na tayo, no? So, meron tayong 3 magazine. Okay? 1, 2, 3. Okay? Tapos, yung original magazine niya. Okay? So, itong magazine na ito, na original kasama dito, brand new to, no? So, basically, hindi pa siya napuputok. So, nakargahan ko lang siya ng gas, never fired. So, kaya pa siya ihuhuli kasi dito sa 4 na magazine na to, ito yung pinakamalakas. Okay? Kasi nga ito, matagal ko na ito ginagamit like, hindi ko alam 2 years, ganyan. Tapos, hindi ko tinatanggal yung mga gas sa kanila. Tapos, parang, minsan kasi meron kasing pagka, ano yun, parang papanis daw, parang ganun, something. Papanis yung gas, so, ayan. Okay? Parang humihina. Basta humihina siya. Parang ganun. So, ito na yung unahin natin. Okay? So, okay? So, ito yung unit. Before natin siya adjustin, iputok ko muna siya. Okay? So, ito. Chrono. Okay? So, yeah, baka medyo mahaba itong video kasi minsan mahirap mahuli yung adjustment part kasi hindi nakikita. So, fast forward nyo na lang siguro if ever wala kayong patience. Okay? So, okay, let's start with the first mag. Ano mong gagawin yun? Yan. Okay? Hindi ko alam. Kita yung BBB? Hindi rin, no? Okay, so ito, for the first mag, wait. Okay, firing. 329 FPS. Okay. Request kasi ni Sir, 450 yata eh. So, tingnan natin kung kaya natin. Tingnan natin kung ano makuha natin. Okay. So, 329 for the first mag. Tapos, second mag. 327.4 for the second mag. Okay. Hindi ko na siguro papakita sa inyo. Tiwala naman kayo sa akin, di ba? Okay. For the third mag, 358. Okay. So, yan. Okay. So, yan yung order niyan. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin is, okay. Medyo malambot to. Kumbaga mabilis ma-push kasi pag yung HK matigas eh. Kailangan pokpok yan. Kailangan pinopokpok ko pa. Yan. Tanggalin natin yung bolt carrier. Okay. So, gamit tayo ng maliit na Allen wrench. Ito. Tapos, papasok natin sa may gitna.
Hindi nakikita eh. So, ano siya, kakapain mo siya. Oh, pasok na. Okay. So, counterclockwise to increase the power. Okay? So, teka lang. Gawin natin, turn natin ng 360 degrees. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang para, kasi baka may malose rate pag masyadong mabilis. So, paminsan nga binibilang ko nga eh. Kasi alam mo yung pag iniikot mo ng dahan-dahan, parang may tik, 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 parang may ganun. Pero hindi siya tumutunog ah. Basta parang yan ako, parang may nararamdaman ka na parang dati, minsan binibilang ko pa eh. Kaso hindi kasi siya consistent eh. Kaya tinigil ko na lang din. So yan. More or less 360 degrees. Okay? Yan, iniikot natin. 360 degrees. Okay. Yan. So, okay. 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 So, ulit, balik tayo sa first mag. May bala pa to, okay? So, firing. 426. Para maaabot natin yung 450 ah. Dito pa lang 426 na eh. So, kung 426 yan, lakas ah. Hindi siguro. Okay na to. Okay na siguro to, sir. Ngayon, 450 lang naman sabi niya eh. No? Ito, gamitin ko to. 450 lang eh. 437 lang eh. Gamitin ko na kaya yung bagong mag. Maabot ko na yung 450. Ngayon, actually, hindi. Test fire natin yung full auto burst mode. Kasi, ayoko rin na na sobra. Teka, baka naman nasobrahan eh. Pero hindi, sa tingin ko hindi. Tingin ko okay lang to eh. So, burst mode. Malakas eh. Sige, sagad natin. Tingnan natin kung ilan makuha natin. Dagdagan ko pa. Usually kasi pag nag-iikot ako, 360 plus 90 eh. Parang ganun. Parang sinusobrahan ko. Ngayon lang nilagay ko kasi medyo mataas eh. So, teka lang. Okay. Hindi mahanap. Hirap din eh. Kasi minsan, para sumasabit siya, akala mo yun na, pero hindi dun. Parang naiipit siya sa gilid. Napupunta siya sa gilid nung adjustment. Okay na ba? Yan o, parang akala mo yun na. Pero hindi. Yan. Ito yata. Yan. Okay, so, dagdagan ko ng 90 degrees. Okay na siguro to pag nadagdagan natin ng 90 degrees. Yan. I-check ko na lang kung malakas pa rin ba yung blowback niya. Pag malakas pa rin yung blowback niya, goods na to. Blowback. Full auto pala. Full auto. Yung burst niya. Kasi walang kwenta kapag hindi kasi maganda kapag masyado nang mahina yung burst. Kailangan maganda malakas pa rin. Okay? So, balik tayo dun sa first mag. Okay. Ayun nga pala. Ito. Balik tayo sa first mag. Firing. Alright, nabingi yung kaliwang tiyan ako. 437 na siya first mag. So, tapos, okay. Ginamit pa na natin pang version. So, ito, kanina nakuha natin 438, diba? So, malamang, 439.
So, konti lang yung na-increase. Kung mapansin nyo, konti lang yung na-increase dun sa nilagay natin na 90. So, ibig sabihin, parang more or less, nasa maximum na siya. Okay, so, yung mga 11.5 tsaka yung 14.5, maabot ng 500 plus, tama? Ito, sa mga, makikita niyo sa testing videos natin before, basta marami na ako sa mga nabenta ko na ganito, 460 pa lang yung pinakamataas na nakuha ko eh. Ano ba? Parang 460 pa lang eh. Mainly, I think, ang reason is mas maiksi kasi yung barrel na to. Kasi 8.5. Actually, hindi ko nga sure kung ano yung 8.5 dito. 8.5 ata yung barrel. Parang yung barrel na to, 8.5. So, yun yung isang reason. So, kunyari, sabihin natin, bumili kayo ng ganito. Tapos, gusto nyo pataasin yung FPS niya. Gusto nyo paabutin ng 500. If ever, mag-upgrade kayo ng mas mahabang barrel. Lagyan nyo siya ng mas mahabang barrel, palatan nyo yung barrel niya mas mahaba. Tapos, syempre, lalagpas na yung barrel. Yung inner barrel pala, no? Lalagpas dito. Tapos, gawin nyo siguro 11.5 yung inner barrel. Tapos, syempre, naka-usd yung inner barrel. Paglagay na lang kayo ng suppressor. Kabitan nyo ng suppressor. Mach suppressor. Yan. So, para hindi makikita, hindi siya halata. Hindi na halata na may ano. So, yan, lagyan mo ng 6 inches na mach suppressor. Parang ganun. So, protected yung inner barrel mo, hindi siya kanya, may natamaan, may nagpo-protect na sa kanya yung suppressor, di ba? So, tendency, mas malakas yung power. Ganun siya. So, yun lang naman sa tingin ko. Kasi, hindi na reach eh. Okay? So, kaya, babawasan ko ba? Kasi konti lang yung tinaas niya eh. Oh, para at least yung burst mode, malakas pa rin yung burst mode. Babawasan ko konti. Kasi inikot natin ng 90, halos hindi na siya. Kumbaga parang kahit na i-open ko pa siya, wala na, parang yun na yun. So parang hindi lang ang mangyayari sa kanya, hindi na okay yung hindi na magiging okay yung burst niya, full auto. Whatever. Ayan. Hindi makakapa. Mahina sa kapaan to. Mahina sa kapaan si Redman. Okay na. Yan, okay na yun. So, testing na natin. So, mapifeel nyo naman kung okay na siya o hindi. Tapos pagka, saka ko na siya adjustin ulit. Okay? So, ito, testing na natin. Tingnan natin kung ilan. Okay. So, first magazine ulit. Semi ko pa ba to? Okay, 426.9 burst. Okay. Second mag. Yeah, open bolt, no? Wala siya kasi balance. Okay, so second mag, FPS test. Ayos ka ba? 430. Okay, so 430. Makita ko sa inyo, guys. Okay, 430 for the second mag. Okay, 7. Okay na to? Okay na to. Testingin na natin dito sa original mag niya. Okay? So, ito na yung magdidikta kung ano talaga yung power niya. Okay? So, game. So, ito, yung nakuha natin kanina. 428.4. So, ilan ang more or less? So, power na to. 438.8. Ayan. Yun talaga yung power niya. Hindi ko ma-reach yung 450 eh. So, ayan. Ganun siya. Yeah. Testing pa natin. 437.2.
So, yun na talaga yung power niya. Okay? So, nandiyan na tayo. Ayaw kong dagdagan kasi parang hindi na masyado okay yung ano. Parang hindi na naman mag-i-increase. Lakas na to. Kasi yung yung tenga ko, yung right side lang yung nilagyan ko ng tissue. Yung left, wala. Kaya pag tak, nabibingi yung left. Dapat kabilaan meron. Okay, so ito, 435.5. Okay, so Sir Edward, sorry, hindi natin na-reach yung inyong 450 FPS. Siguro pagka ginamitan natin ng number 14 na gas, yung high power, or yung power up na gas, baka pwede. Pero, okay na to. Okay, malakas na to eh. Lakas na eh. So, tama na yung mga adjust natin. Okay na to kasi nga, di ba, mahina lang naman kasi talaga. Yan. Kasi yung stock na to, ito kasi yung version natin is adjustable. Pag yung standard release kasi sa market, parang nasa 320 FPS na ata or siguro 350 FPS na yata yung regular release eh. Ito kasi special natin to eh. Kumbaga special request natin kaya na-adjust siya, no? Okay. So ayun. So ayun Sir Edward. Okay na tong unit nyo. So ipapako na siya, no? Prepare ko na siya, papako na siya para madala ko na siya sa courier. Ay hindi. Papa-pick up nyo pala sa Lalamove, no? Okay. Tapos yun. Okay? And so ayun guys, to everyone watching, hello. Thank you for watching guys. Mahaba yung video. Thank you for your patience. Hope may natutunan kayo sa vlog natin. Marami naman akong in-explain. Okay? So until next vlog na lang guys. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.